isa sa 13 Pilipino ay pwedeng magkaroon ng breast cancer, hindi lang po babae, pati lalaki. So ano yung mga palatandaan or warning signs? Pero hindi mo napansin or hindi mo pinansin. Alam nyo yung pangangati ng nipple. Sa iba, may lumalabas dun sa nipple nila, pwedeng dugo or basta may liquid na lalabas dun sa nipple. Napapansin din ng iba, yung balat nila dun sa breast nangangapal. Tapos, yung iba napapansin, biglang nagkaroon ng parang butas-butas o parang naging orange. Magandang araw sa inyo. Ito po si Doc Liza Ong. Isi-share ko lang sa inyo yung journey ko sa breast cancer. Kaya ko po ginagawa ito ay para ma-save ko yung maraming buhay na maaaring nagkaroon o magkakaroon ng breast cancer. Kasi alam natin, yung breast cancer, ito yung number 1 uri ng breast cancer sa Pilipinas ayon sa Philippine Cancer Society. So, mga 27,000 katao ang pwedeng magkaroon ng breast cancer ngayong taon, 2026, 2027 o sa mga susunod na taon. Hindi lang po babae, pati lalaki. So, isa sa 13 Pilipino ay pwedeng magkaroon ng breast cancer. Kaya lang yung 60 to 65% nun, baka medyo mahuli sa pagpapagamot, advanced stage na bago malaman. Lalo na yung mga edad 55 to 59. So, ako po, nasa edad 58. So, pasok ako doon sa edad 55 to 59. Ang good news lang, kaya ko po kayo sinasabihan kasi kapag maaga nalaman, mas madali ang gamutan, mas mura ang gamutan, at mas improve na po ang gamutan pagdating sa cancer ngayon. So, huwag kayong matatakot kasi maganda na ang mga gamot, magagaling na po ang mga doktor na gumagamot ng breast cancer. Huwag po kayong magtago, magpagamot tayo. Okay, merong mga senyales or warning signs na maaaring hindi natin pinapansin, pero nandyan pala, nagbibigay na ng hudyat sa atin na magpatingin tayo. Una sa lahat po kasi, lahi namin ng breast cancer. Mami ko nagkaroon ng breast cancer at the age of 40s at nawala siya at the age of 50. So aware ako sa aming lahi. Pati yung sister niya, yung kapatid niya, nagkaroon din ng breast cancer. So imagine, dalawa agad. Mabuti na lang, solong babae ako. Puro 4 boys yung kapatid ko eh. So mas less yung alalahanin ko. So, mga age 30, nagsi-self breast examination ako. Alam ko, very dense. So, isabihin siksik yung breast ko. Kaya, mas mahirap magkapa. Pero, hindi ko kinakalimutan ang self-breast examination. Mga bandang age 30s, medyo may nakita na nga mga bukol. So, naging part yun yung para may baseline MRI. Yun yung pinagawa ng surgeon ko, si Dr. Ramon Estrada. Pero at that time, benign naman. So, taon-taon, ako po ay nagpapa-ultrasound at mammogram. Usually, mga August or September ng kada taon. And then, since nandito na nga kami, nasa hospital setting kami kasi nagpapagamot si Doc Willie, may mga naramdaman ako, kaya ginawa ko ng maaga. Binigyan ako ng senyales. Yung senyales na yon na naipaaga ko, imbis na hintay ako ng September or August, ginawa ko ng May. So, nitong June, na-diagnose na po ako na may breast cancer at inumpisahan na agad ako ng gamutan. So, ipapaliwanag ko rin sa inyo ano yung mga gamutan, iba't ibang gamutan, chemotherapy, immunotherapy, and after that, tsaka yung usapang operasyon. So, ikukwento ko sa inyo paano kayo magbabantay din sa inyong sarili. Inuulit ko po, ang breast cancer,
pangbabae at panlalaki. Yes, merong nagkakaroon din sa mga males, kaya kailangan magsa-self breast examination din kayo. Okay? So ano yung mga palatandaan or warning signs? Pero hindi mo napansin or hindi mo pinansin. Una sa lahat, kaya gusto ng mga doktor, nagsi-self breast examination kayo kada buwan. Halimbawa, gawin nyo ng kada 15 o kada katapusan ng bawat buwan para alam ninyo kung meron ng mga bukol-bukol dyan. So, memorize nyo na. Hindi yung first time nagulat kayo may isang malaking holen or may isang malaking singlaki na ng ball dyan sa breast ninyo. Alam nyo yung pangangati ng nipple, pangalawa, senyales na rin po yan. So, napansin ko, bakit ang kati-kati ng balat ng nipple? Sign na pala yun. Sa iba, may lumalabas dun sa nipple nila, pwedeng dugo or basta may liquid na lalabas dun sa nipple. Napapansin din ng iba, yung balat nila dun sa breast, nangangapal. Tapos, yung iba napapansin, biglang nagkaroon ng parang butas-butas o parang naging orange, ika nga. At yung iba, napansin din nila, bumaliktad. Kaya nga po, pag maliligo kayo, tignan nyo mabuti yung breast ninyo sa harap ng salamin o mirror. Kasi para makita nyo, pantay ba yung laki, baka mas malaki na yung isa. So, bawat pagbabago, mahuhuli nyo agad kasi may signs na. Ano nga ba yung guidelines o patnubay sa pagbabantay ng breast o pag-check sa sarili? Kapag edad 20 to 39, maganda yung sabi ko nga kada 15 o kada katapusan, kapain nyo po kaliwat kanan ng inyong breast, kasama po yung kilikili, kasama na rin po dito sa may leeg kasi dyan kayo makakakapa ng lymph nodes o kulani. So pag ganon, may senyales na. Kapag edad 40 to 49 years old, dito po nagkakaroon na ng magandang yearly mammogram tsaka ultrasound ng breast. So taon-taon po yan. At yung 50 pataas, bukod pa dun sa pagkapa, pwede din every year or every 2 years yung mammogram tsaka yung ultrasound. So, gawin ho natin yan hanggang sa edad 80, 90, kasi hanggang sa ganung edad, meron pa rin pong nagkakaroon ng breast cancer. Pag meron ho kayong kakaibang tanong, nakapa, hindi sigurado, pumunta po tayo sa isang surgeon or sa ating OBGYN kasi pwede nating isabay ang check-up ng breast dun sa ating yearly pap smear. So sila po yung mga doktor na pupuntahan natin. Again, ang mga check-up, mammogram or ultrasound para malaman mo kung cyst lang ba, tubig lang ba or liquid yung nasa loob or isang solid bukol yung nakakapanin nyo. MRI, usually para may baseline, tsaka kung mas bata-bata pa, kasi sinasabi nga yung ibang breast, very dense or siksik. So, mas maganda yung nakikita sa MRI. Anyway, hindi naman po palaging gagawin. Mga once lang po yun. Pag nasabihan na kailangan mag-biopsy, kailangan talaga natin ng biopsy para makumpirma at mapatunayan ano ba yung nandong masamang bukol or hindi masamang bukol. Wag ho kayong magtatago, wag ho kayong makikinig sa inyong kapitbahay na masamang i-biopsy kasi yun ang magde-determine ng diagnosis, yun ang magbibigay ng diagnosis kasi iba-iba pa po ang klase ng breast cancer. Iba-iba pa ang grading. So yun yung magsisigurado at saka yung nakuhang sample doon na titignan sa microscope, doon magbabase ng tamang gamutan. So, kung walang biopsy, hindi kayo magagamot ng tama. Kailangan mabigay ang tamang gamutan. Doon din makikita kung anong grade. May tinatawag na grade 1 to 3. Siyempre, yung grade 3, siya yung mas mabilis lumaki. Kasi yung cells niya mas mabilis kumalat. So, ibig sabihin din nun, ito yung mga kaso na mas bumabalik or relapse. So ako po, nandun po ako sa grade 3, triple negative. Meron po kasi mga test, pinapatest din yung hormones ng isang babae. Estrogen tsaka progesterone. Nakita nila, pag positive, mas madali palang gamutin ng hormones. Kaya lang, negative po ako doon. Kaya triple negative, grade 3 ako.
Kaya inumpisahan na rin ako ng immunotherapy. Ang mga gamutan sa breast cancer, merong tinatawag na radiation, hormones, chemotherapy o yung gamot na nilalagay sa swero, targeted therapy at immunotherapy. Tinutulungang palakasin yung immune system. So, sa kaso ko, dahil triple negative ako, nagbe-benefit ako dun sa immunotherapy. Ano yung mga example? Maraming mga chemotherapy. Madidinig nyo iba't ibang pangalan. Sa kaso ko, paclitaxel tsaka carboplatin. Opo, maraming side effects ang chemotherapy. Habang nagki-chemotherapy kayo, ilagay po natin sa isipan natin to. Oras na tapos na ang inyong chemotherapy, babalik na po lahat ng normal nyong buhay. So yung mga side effects, mahihinto na po. Hindi nyo na mararanasan kasi tapos na eh. 'Di ba? Para din siyang ibang sakit. High blood, diabetes, nagdadialysis, kidney disease, hindi ba lahat yan pinagagamot natin? Of course, nakaka-receive kayo ng mga side effects sa mga binibigay sa inyong gamot. Halos magkakamukha din naman ng gamutan dyan. Okay? Example ng mga side effects ng chemotherapy. So, wag niyo pong tatakutin yung mga kamag-anak ninyo kasi short term lang yung side effect eh. Pagtapos na, like ako, naka-6 na po ako ngayon. 6 out of 12 ng chemotherapy ko. Okay naman ako, di ba? Nakikita nyo, nakakapag-share pa ako sa inyo. So, wag nyo pong takutin kasi hindi po lahat ay pare-pareho. Pag mas maganda yung kanilang pananaw sa buhay, mas less yung side effect. Yung sasabihin nila, nasusuka, sa ibang gamot din naman, masusuka ka. Nawawala ng panlasa, mas masakit yung mga buto nyo, mahuhulog yung buhok, medyo ninipis. Katulad ko, isang araw, mahuhulog na to lahat. Pero alam nyo po, lahat ng kasabay namin dito, nagsibalikan na yung kanilang mga buhok. Pagtubo nga, mas makapal pa, yung iba nga, naging kulot pa eh. Kaya natatawa nga kami. So, wag nyo pong tatakutin yung mga magki-chemotherapy. Imbes, palakasin nyo yung loob nila. Oo, pwedeng magtataik kayo kasi parang mas sensitive yung mga tiyan nyo simula sa bibig hanggang sa dun sa ating anus. May mga paraan naman po. Ibibigay ko yung mga tips. Pwedeng magka-skin rashes, magkakasugat-sugat yung mga balat ninyo, manghihina, pansamantala lang lahat pero babalik. Yung tips ko nga para hindi magsugat-sugat yung ating bibig, lagi maglalagay ng lip balm. Umaga, gabi, pag naalala nyo, mas hindi nagbibiyak yung ating bibig. Tapos, lagi maglalagay ng lotion. Huwag pong kakalimutan ng lotion para hindi magputok-putok din ang inyong balat. Tapos, gumamit ng wash, yung gentle wash, mas naiiwasan yung pagsusugat ng balat. Magiging maginawin kayo, so lagi akong merong dapat bulsa de yelo, pero nilalagay ko dito mainit. So kung giniginaw kayo, mag-jacket kayo, hawak-hawakan nyo to. Opo, laging manhid yung kamay at paa ninyo, pero after ng treatment, babalik po lahat yan. So wag nating tatakutin yung mga kamag-anak natin. May mga nakita akong kamag-anak, tinakot, manghihina daw. Di ba lahat naman ng nagagamot kahit ang nagdadialysis. After naman ng dialysis nila, malakas na sila. Ito pa po yung mga tips natin para maiwasan yung, kasi laging magkakaroon ng infection kasi mababa nga immunity. Mas maganda mag-blood test tayo every week para bumababa pa lang yung WBC, red blood cell, platelet, meron na pong mga injections para dyan. Hindi kailangang hintayin sobrang baba. Pag nakita nyo na yung result ng blood test nyo, pakita agad sa doktor, bibigyan na niya kayo ng mga injections. Kung kailangan magsali ng dugo, pansamantala lang naman yun. Pag tumaas na ulit at tapos na gamutan, hindi na kayo magsasali ng dugo. Okay? Maraming mag-aalok sa inyo, bilihin to, bilihin yan. Huwag na po kasi dagdag gastos itanong nyo muna sa doktor ninyo. Baka naman kontra sa gamot ninyo. Maraming mag-aalok, mag-herbal.
mahal din po yun, dagdag gastos. Kung konti lang ang ating budget, masasabihin ko po kumain na lang tayo ng mga sariwang gulay at prutas. Mas maganda po yun kasi kung nagtitibi kayo, yung iba nagtatae pero marami nagko-constipate. So, maganda yung mga dragon fruit. Lahat po yan. Dragon fruit, papaya, kung ano-ano. Yan, marami sa atin yan. Yan na lang po ang pagkagastosan ninyo. Wag na po yung mga pagkamamahal na mga supplements. Yung natural na gulay at prutas na lang ho ang bilhin natin. Yung iba sa kagustuhang makatulong sa inyo, ang daming inaalok, bili nito, buy this. Hindi na po. Yung normal na kain nyo before, wala kayong babaguhin doon, mas masustansya lang ang piliin ninyo. Pagdating sa gastos, yun yung kinatatakutan ng lahat, kaya nagtatago. Ngayon po, automatic, pag wala kayong pera, pwede kayong mag-apply ng PhilHealth. Sabihin nyo po doon sa mga gobyernong ospital na bigyan kayo ng PhilHealth. Kasi meron ng Z-Benefit Package. Stage 0 to 4, gagamutin kayo. Pang laboratorio, pang opera, pang chemo, pang hormone therapy, pang targeted therapy, pang monitoring pagkatapos ng opera, at ang mga pwede nyo pang lapitan, SSS at GSIS kung kayo ay naghulog dyan. Sa mga kamag-anak o kapitbahay na gustong tulungan ang isang na breast cancer patient or kahit anong cancer, ang pwede nyo pong itulong kung wala po tayong maraming pera, pwede nyo po siyang ipagluto ng pagkain. Kasi syempre, habang nagpapagamot, minsan mahina siya, hindi siya makapamalengke. Bawal siyang pumunta sa madudumi. So, bigyan nyo na lang siya ng simpleng pagkain, ipagluto nyo siya. Pwede nyo rin siyang samahan sa check-up kasi minsan mahina sila, wala silang makapitan, walang mag-aakay sa kanila. Tulungan nyo sila sa trabahong bahay nila kasi minsan gusto nila makapagpahinga dahil medyo mahina. Huwag nyo po sana silang nanakawan ng pera o lolokohin. Minsan may mga nakita po akong cases, actually marami ako nakitang cases, sila pa yung kumuha ng pera nung may sakit at saka yung mga kaibigan nilang may sakit, sila pa po yung kumuha imbis na tinulungan. Huwag po, sana mahabag tayo sa kanila. Huwag ho natin silang payuhan ng mali dahil hindi naman po tayo eksperto sa paggagamot ng cancer. Ibigay po natin yan sa mga doktor. Kung kailangan opinyon sa ilang doktor hanggang mahanap nyo yung gusto nyong doktor, pwede po yun. Magpaalam lang kayo mabuti. Marami pong gobyernong ospital na malalaki sa buong Pilipinas, sa lahat ng region. Hanapin nyo po yun, doon kayo magpagamot ng kahit anong cancer, kasama na po ang breast cancer. Wala kayong babaguhing malaki pagdating sa pagkain nyo. Yung normal na pagkain na sa tingin nyo ay masustansya. Gulay, prutas, konting protina. Yun lang po. Walang malaking pagbabago. Basta lagi kayong magpapahinga, magdadasal palagi, tapos humingi tayo ng awa sa Diyos. Kung kailangan nating magpatulong, wag ho tayong mahihiya kasi marami namang gustong tumulong sa atin. Magtanong-tanong, sana po dun sa mga tulad ko, kaya siguro ito binigay sa akin para ma-open up yung eyes nyo na huwag kayong matakot sa chemotherapy. Huwag kayong matakot sa mga immunotherapy. Huwag ho kayong matakot sa operasyon. Lahat ho yan. Sa case ko, ang kasunduan namin ng doctor ko, chemotherapy muna, 12, 4 na immunotherapy, tapos saka po yung opera. From there, saka kami tuloy-tuloy. So, lahat ho, mas mabilis magagamot, mas mura ang gamutan kapag maaga tayong nagpagamot.